Good evening. Good evening. We're here in Tagaytay. And just to eat bulalo, alam mo. Sobra, no? But, God is so good. Again, always naman, lahat tayo, sinasabi natin, God is so good. Good, kasi siya lang ang may title na good. We will never be good, not unless we are with God, because God is good. Good derived from God eh. Kung paano, saan nakuha yung salitang good, galing yan sa Diyos, sa God. So, kailangan po natin ng understanding so that we can go on. But mind you, we'll be talking about to our prayer kasi ito yung kailangan ng mga dito, taga Manila, yung ating mga kapwa believers na nangangailangan ng equipment. People would never understand that equipment is tools. God-given tools para sa atin so that we can combat against the darkness. Remember, dalawang kingdoms ang nag-aaway, the darkness and the light. And God wants you to know na tayong mga born-again believer ay nabigyan tayo ng equipment. Sinabi doon sa Ephesians 4:11 and 12 na through this fivefold ministry services ay binibuild up tayo bilang church para tayo ay magiging victorious. Kasi kung hindi tayo victorious sa buhay, how could we usher other people to be saved? Sa gabing ito, I'm just led by the Holy Spirit to talk about heavenly realms. Kasi tayo na-indulge na tayo pag tayo ay nasa Panginoon o paulit-ulit yung prayers natin, doon natin nakikita na hindi tayo umuusad. Tandaan ninyo, sabi doon sa 2 Peter 3:18 that we need to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Siyempre, siyang nagbigay sa atin ng knowledge about Him, about His creation, about everything pertaining spiritual life. And then sabi niya, grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ and in the grace. Yung grasya, yung grace na yan ay enabling power. Yung power ba na hindi ko to kaya, hindi ko yan kaya, pero the Lord with His grace, binigyan ka ng kakayahan para magawa mo yung hindi mo kayang gawin. Yun ang tinatawag nating grace. So by His grace, we have been saved through faith. Yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos, kailangan siyang lumago. And the more na lumalago yung prayer natin, lalong dumadami ang grasya. The grace apportion sa kalaguan ng isang mananampalataya ay depende sa growth ng iyong paniwala. So, paano ka maniwala kung wala kang salita? Mas maraming salita, kaya nga we're advising you to read the Word as much as you can. If possible, Genesis down to Revelation. Basahin talaga natin ang buong Bible. Then ulit na naman. Because yung true picture ng the whole Bible, from Old Testament to the New Covenant, to the New Testament, sa New Covenant, Matthew, Mark, Luke, and John. Diyan yung covenant ng blood ni Jesus, yung kanyang kamatayan, yung promise niya sa mga believers. Sa Book of Acts naman, when He died, ascended na siya, He promised to give His Holy Spirit na natanggap naman ng ating mga disciples, which passed on through us sa belief na when we believe Jesus, the Holy Spirit will come upon us. That's why they stayed in the upper room, they prayed, and then they waited for the Holy Spirit to come. That's why lumalabas yung tongues ng mga nandoon. And until now, we are enjoying that gift. Regalo yan ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Ano yung gift niya? Discernment.
tongues. Yun yung mga spiritual gifts na ini-enjoy natin. Power ng Holy Spirit. Ini-enjoy natin yan because that is the fruit. Yung bunga yan ng pakikipagniig natin sa salita. Yielding, pakikipagniig sa salita. At syempre, the Holy Spirit will show kapag merong salita. At yung ating spirit, yung ating pinakaloob-looban, ay tinitirhan na, di ba? We have the indwelling Holy Spirit where we can talk to Him 24/7 at tayo lang naman ang magkokontrol. Gusto na nating matulog o pwede namang hindi tayo matulog, kausapin natin siya ng 24 hours, pwede rin. Because He is there already indwelt as promised doon sa mga taong naniwala sa Kanya. Ngayon, we're talking about the heavenly realms. Mga kapatid, ito yung nasabi ko. Pag nanalangin tayo, tandaan niyo, warfare yan. Pag nanalangin, you're communicating to God. And mind you, saan ba ang Diyos? Doon siya sa heaven of heavens. So there are 3 parts of heavens. We have to know that. Yung aeroplano is yung dito sa above our space. Yung constellation like the sun, the moon, and the stars, and yun yung second heaven. Yung third, which is yung third heaven of heavens, is the place of the holy place of God. Kaya beyond siya sa mataas pa siya sa lahat ng space. May, di ba, naalala ninyo yung Apollo? Nakapunta sila doon sa beyond at nakarinig sila ng boses. This is my place. So, pinabalik sila. Dahil yun din ang sinabi ng Lord na hindi marating ng tao ang kanyang kung saan siya naka-enthroned. No? Sabi natin, nandito na ang Panginoon sa atin. Yes, functions nga po in the form of the Holy Spirit. But where is physically, kung may physical man tayo, or spiritually, saan siya na-situate? Doon siya sa heaven of heavens. So each time we pray po, marami tayong pagdadaanan. Yung first heaven, yung first layer, second heaven, na constellation na kung saan nandun si Harry Potter at ang daming mga demons. So it's impossible for you na makalusot ka doon sa throne of Holy of Holies dahil marami kang pagdadaanan. You need to overcome all those principalities in the air. Kaya minsan, pray tayo ng pray kahit na hindi naman natin nararamdaman na nakapasok tayo sa trono. There are times, special time, yung nagpi-praise and worship ka. Nawawala ka sa sarili mo. Then, I believe it's the Holy Spirit who brings you to the throne of grace. Pero yung talagang intentional mo, alamin mo na maraming spirits na naghihinder sa prayer ng isang believer. That's why we need to have war. The battle is yung kailangan i-breakthrough mo. Parang aeroplano. Hindi siya lilipad hanggat hindi mo ma-speed. So yung salita ng Diyos is parang gasolina. Kailangan uminit ka ng uminit until ma-break mo, and then makarating ka sa realm na kung saan nandun yung Holy Spirit. Talking about realms sa langit, doon sa throne of heavens, di ba may throne of grace siya, where nandun yung mga petitions natin, pinaparating natin through prayers, accessed by the Holy Spirit, by the Word of God. Jesus is our access. Yung Holy Spirit ang magdadala ng mga petitions natin. Ang Holy Spirit na nag-a-assign ng mga heavenly hosts, mga angels, to ipipick up yung communication natin. And then sa realm ng heaven of heavens, natural, nandun yung trono na kung saan nakakarating yung mga petition natin. And kailangan mong dumaan. Kailangan mong walang hindrance. Kaya minsan mag-pray tayo parang hindi nakakarating, hanggang bubong lang. It's all because maraming distractions. That's why we need to do the warfare. Warfare is in the Bible.
Katulad ng you prophesy, you speak the word, yung sinasabi mong salita ni Jesus. Kasi yung salita, Jesus mismo, dun sa book of Luke 4, chapter 4, Luke, yung temptation ba? Diba, nag-encounter ang devil doon, at saka si Jesus. After the baptism, nag-encounter sila doon sa Luke 4. Inupiran pa nga siya ni Satan na, lumuhod ka sa akin, ganito, ganyan. I'll give you the world. Because he is called as the prince of the air. Nag-offer siya. Dahil hindi niya nalaman, hindi all-knowing si Satan. Hindi niya alam, hindi niya na-detect na ang kausap niya is Diyos mismo. Can you imagine? Inupiran niya ng mundo, luluhod lang sa kanya. Di ba? So, but sabi nga ni Jesus, in the form of human, sinabi niya, man shall not live by bread alone, but by every single word that proceeded from the mouth of God. So, yun yung mga encounter nila. Yun ang magiging pattern natin kapag naka-encounter tayo ng kaaway. Siyempre, alam mo, pag ang kaaway nandyan, may mga crazy stuff na nangyayari. Walang peace, walang ganun. So, you need to use your swords. Kapag nagpe-pray ka, marunong kang mag-apply ng sword of the Spirit, which is the Word of God. Yung dugo ni Kristo. Na sabi niya, when you speak the blood of Jesus, you will be cleansed, you will be covered. Katulad ng sa Exodus, na dumaan sila sa mga bahay, untouched yung bahay kapag may dugo. Diba? So parang tayo, because we are washed by the blood of Jesus, ito katawan, ito yung bahay natin. Yung heart natin ang door. The doorpost must have the blood so that the angel of death can just pass by. Hindi ka mamamatay because you are covered by the blood. So, yun ang ating weapon at saka yung name above all name, which is Jesus. Takot ang demonyo sa pangalang Jesus kapag ito ay pinaniwalaan mo, binigyan mo ng faith. Kasi through faith, di ba? Marami naman nagsasabing in Jesus' name, in Jesus' name. Walang effect sapagkat walang faith. Yung name ay magiging powerful lang kapag may faith. May paniwala ka. Anong paniwala mo? Salita ng Diyos. Anong salita na pinaniwalaan mo? Kailangan, meron kang, word talaga. Like, salita niya na you need to be yielded with the Holy Spirit. Binigyan tayo ng power. Will I give you the power to become my child? So ano ba ang binigay ng Lord sa atin? Di ba yung tinatawag nating anointing? Sa Luke 4:18, pakisabi ito, talking about believers. Sige, Luke 4:18 at saka Luke 10:19. You have to know your power. You have to know yourself. Sino ka ba? Ano bang binigay ng Diyos sa'yo? Binigyan ako ng ganito. So, yun yung sword mo. Paano hindi mo alam kung ano yung sword mo? Or maybe, alam mo yung sword mo, pero hindi ka marunong gumamit ng sword mo. In times of encounter, hindi mo alam kung ano gagamitin mo. Di ba sa war? Alam nga naman, yung dalhin mo kutsilyo, yung kalaban mo may garan, or may M16 tapos ikaw ang panlaban mo kutsilyo lang. That's why we need to study, we need to be under training, mag-train po tayo. Paano tayo makipaglaban? Yes, the Lord said the battle is the Lord's. Ours is to trust. Yung trust na word na yan is may action. Hindi titiwala ako sa titiwala. You need to have action. Ano yung salitang na lagyan mo ng trust, gagawin mo. Na sinabi ng Lord, you raise your hands, you raise your hand. Pag sinabi ng Lord na you speak that one, you speak my name, gawin mo. Yun ay ibig sabihin ng faith, may action. So ano yung binigay niya sa atin? Luke 4:18. Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor.
He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Yes, those are the gifts of the power of God na binigay niya sa mga believer. I am anointed. Ibig sabihin po ng anointing is empowerment. In-empower o in-induce ka, in-inject ng Lord yung power mo to proclaim the message, to preach the gospel. The gospel, kailangan maintindihan natin ang gospel is the good news of salvation na dinala ni Jesus. And the only gospel na may kapangyarihan ay yung nagbabago. That's why it's so precious to preach the gospel, because when you preach the gospel, it spreads the good news and the power of God to change people. Pag yung gospel mo hindi nakapagbago sa'yo, medyo wrong gospel yan. Yung tamang gospel, nakakapagbabago. That's why, yun yung isang power na in-empower sa atin ng Lord to set the captives free. Katulad ng nabenda ka sa druga, nabenda ka sa religion, nabenda ka sa maling paniwala. Pumunta rito si Jesus para talagan ka sa benda mo. Whatever na-enslave ka, bisyo ba yan, na-enslave ka, kailangan mo ng somebody na mag-alis ng benda mo. And that is stated doong namatay sila sa cross na yung mga disciple ang kumuha ng benda nila. And now, meron tayo niyan. Kasi binigyan tayo ng Lord na we are empowered to set the captives free. Katulad ng nagka-counsel ka, daan-daan nakikita mo na parang na-unveil yung mata niya, nawawala yung paunti-unti nagkakaroon ka ng freedom. Yun, doon mo malalaman na yung empowerment nasa iyo. Just you say a word and the demons will flee in 7 directions. Maramdaman mo naman kanina, pagpasok mo sa lugar na yan, parang ang bigat. Nung you just speak the word, mamaya, parang may peace. So it means to say that the Holy Spirit is working in your life. So you are empowered to set the captives free, to preach the gospel to the poor, and healing the brokenhearted. Ito yung kailangan natin itong last days na to. Huwag i-memorize yung Luke 4:18. Gawin na natin kasi nasa atin na ang anointing para gawin yan. We are ordained, blessed, empowered to do that in behalf of Jesus. Hindi nga tayo si Jesus, pero si Jesus nandito sa atin. Each time we speak the word of Jesus, the same thing will happen nung nandito siya. To set and proclaim the Lord's favor. Ibig sabihin, you can prophesy. Like ako, I prophesied you as 10,000, yung capacity mo, 10,000 joy. I prophesied you to be a preacher of the gospel. I prophesied you to be a missionary. Someday, yung prophecy mo. Ngayon, fulfilling na. So it means to say the evidence of empowerment ay nandyan. Yung Luke 4:18 para sa atin yan, tanggapin nyo. You keep on reading and then hanggang sa mag-subside siya. So kahit saan ka pumunta, alam mo na empowered ka to do that. Hindi ka natatakot pag may possess. Dahil alam mo, sa loob mo mayroon kang kapangyarihan para palayasin yung demonyo. So, sa kapapractice mo ng ganon, mas lalong mararamdaman mo yung greater power ng Panginoon. So, kailangan memorize nyo yun, Luke 4:18, and then Luke 10:19. Yung dalawa na yan, nabibigay ko sa inyo ngayon, focus lang kayo dyan, because kailangan natin yan for such a time as this, na bilang ministers ng gospel, we need to be equipped. We need to be empowered because we are fighting the good fight of faith. Faith kasi ang in-acknowledge sa taas.
So pag wala kang faith, God has no business with you. Kaya outside faith is a sin para sa believer. Yes. I hope na intindihan niyo. Pag nasa faith ka, you're walking with God. You're walking with the Word. The Word is God and God is the Word. So, malayo ka sa kasalanan. Pag outside ka sa faith, talagang puro kasalanan yan. Kasi wala sa salita ng Diyos. Kaya practice lang. Luke 10:19. Ito pa yung power. Luke 10:19. Behold, I have given you the authority to trample down snakes and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Okay. We know the power in the air. We have the polars of the air. Ano bang mga polars dyan? Sa air. Diba? You can read that in the book of Revelation. Meron dragon, meron kung ano-anong mga demons ang nasa air. Yung witch. Saan sila nakatira? Doon sa second layer. No, di ba? Pinakita yan sa movies eh. Sa totoo lang, kinuha nila yan sa Bible. Paano nila i-portray yung mga witchcrafting. Lahat yan sa Bible. So, salamat sa movies kasi nakikita natin yung mga Harry Potter, yung mga sari-saring mga demonic names na may power din sila. So sa air, pag tinawag sila ng mga unbelievers, let's say yung nag-engage ng mga witchcraft, may power sila. Talagang real. Kasi gumagamit na nga ngayon ng mga TikTok, yung mga entertainment, doon sila pumapasok. Yung mga goods na binibili nyo, may mga tatak na yan sa likod. Parang beads din na kapag merong prayers yung mga Buddhist doon sa dulo, sa temple nila, kahit saan sa buong mundo, basta't merong kanon na meron silang covenant. Yung covenant kasi powerful. Pag may covenant sila nilagyan ito, kung sino man ang maka-wear niyan, nararamdaman mo yung demonic attacks. May mga activities yung demonic attacks. Para hindi tayo malito, twist lang. Sa heavenly realm, pag sinabi mo pangalan ni Jesus, may power, may mga angels. Dito naman sa dark, pag sinabi mo pangalan ni Satanas, may powers din. Tinwist lang para madaling maintindihan. So, ano yung system sa heaven? Na ang yung host, yung heavenly host, di ba marami tayong pangalan? Jehovah Jireh, provider, Jehovah Rapha, healer, El Shaddai, the God of more than enough, Sabaoth is the host of angels. They are that chief angel is sending nagpapadala siya ng mga angels to help. Remember, ang isang believer hundreds of angels, big time angels ang naka-assign sa atin. Kaya lang kailangan mo ng access, and that is your faith. Kaya lahat ng bagay, kumbaga, dito may card ka, Joy. You can spend your card wherever we go. Swipe ka lang ng swipe. You have the access. Sa langit, ganun din. Pag may faith ka, you can access whatever the promise. You need healing, may access ka. You have faith. So faith is the currency of heaven. Heavenly goods. Ano bang heavenly goods? Healing, power, bilang anak ng Diyos. You can enjoy the promise of the Lord. But you need access, yung faith. Faith in the Lord Jesus Christ to operate in the heavenly realm. You need to know the operation of the heavenly realms. The powers of darkness and the powers of heaven. So para hindi kayo malito, kung anong nalalaman nyo sa light, i-opposite nyo lang. So kapag may disciple tayo dito, sila mayroon din. Yung mga demons.
Kaya may mga witchcrafting. Don't you know yung gossipers are all disciples? Tayo naman, preaching the gospel. Sila naman, gossiping. Diba? So may counter yan. That's why there is a fight between darkness and marvelous light. So pag nabilong tayo sa marvelous light, we need to know the mechanics. Para yung faith natin, nagagamit natin ng tama. Kasi pwedeng isabutahe ng demonyo. Tulad ng, alanganin yung alam mo. Si Satan, alam niya lahat. Remember, he was Lucifer, the bright morning star. Halos right hand siya ng Father. He knows the secret in the heavenly realm. Nung nagrebelde siya, di ba, bumaba siya, minahulog siya. And yet, dala niya pa rin yung alam niya. He lost the power, but he has the idea kung ano ang operation ng Diyos. So, anong gagawin niya ngayon? Gagamit siya ng tao para tayong may power eh. Diba? Remember, when Lucifer was longing to be worshipped, sabi niya, gusto niya maging Diyos din siya. So, dahil sa rebellion, nahulog siya. So, nawala siya doon sa kanyang territory, sa kanyang assignment. Kaya kayo, pag yung assignment ninyo, nawala kayo dyan, Luciferian kayo. O, di ba? Pag mahulog kayo, nag-iiba ang mga anyo natin kapag wala tayo sa hindi heaven. Kasi si Lucifer lang galing sa heaven. Tayo, mahuhulog tayo sa ating assignment. Assignment is like the Garden of Eden. Binigay ng Diyos ang Garden of Eden as our assignment to till. Yan tinatawag nating working, ing, dinidevelop natin. Yung assignment. Di ba? Pag nawala ka sa assignment mo, nahulog ka. Sa assignment mo is representing the Garden of Eden or the presence of God. Na-notice mo, pag wala ka sa assignment mo, wala ka na naman sa presensya ng Panginoon. Spiritually speaking. So, kailangan natin malaman yung mga mechanics na gano'n so that pag nag-pray tayo, alam natin yung kalakaran ng heavenly realm. Alam natin yung mga movements ng demonyo. It's taking advantage of human being. Lalo na yung human being na yan, wala masyadong alam. Di ba pag ikaw, bagong salta ka sa Manila, nandyan na aligid lahat yung mga manloloko sa'yo. Talagang pagpipiestahan ka. But, kapag anak ka na ng Diyos, di ba sabi doon, when you are in the presence of God, hades cannot prevail. In other words, hindi sila makalapit sa'yo. May distance. It's good for us always to be in the presence of God. Dahil kapag nasa presence ka ng Panginoon, hands up ang demonyo. Natatakot siya sa presensya ng Panginoon. So always wear the presence of God. In order for you to be in the presence of God, be in your assignment. Do your best to develop everything na binigay sa iyo, na parang garden, na you need to till that garden para magkaroon ka ng product, ng bunga. Dahil yun ang nakakatuwa sa Lord kapag may bunga ka. So yun, do not stay away from your assignment. Para kang nahulog. Yun sabi niya, nawala ang lahat sa iyo. Hindi ka kailangan mamatay para pumunta ng langit. No. Just do your assignment when God called you. That is heaven. Because it is the place where you will be promised with kanyang mga promises. Yung garden mo rin ang magiging process mo. Diba? Pag nag-garden ka, maghihirap ka talaga. Physically. Spiritually, ganun din. Pag magme-mentor ka, talagang magtanim ka, mag-invest ka, time, everything. I-invest mo to produce you, yourself, in the garden, in the assignment. So ako, I'm preaching you, teaching to you, with the aim na kayo ay ma-influensyahan ko sa pananampalataya ko. So that whatever may bunga, you too will have bunga in yielding of the Holy Spirit. So yung heavenly realm, tulad nito, saan ba si Satan? Sa dilim.
Tandaan nyo yan, pag nagbibiyahe kayo, dumadaan kayo sa mga dilim, alam nyo nandyan si Satan. So, wala nga tayong dalang ilaw physically, but we are the light. Takot ang demonyo. So that's why, usually, sa mga disgrasya sa dilim, because they are there, they're watching. Nag-aabang lang sila na papatayin or whatsoever. Pero pag tayo, anak ng Diyos, lalo na pag nagpipray tayo in faith, maramdaman mo naman eh. They are paralyzed. So dumadaan yung anak ng Diyos, walang makakaano sa'yo because you are in the presence of God. So, ang ating duty or ang ating responsibility is to shed light to the dark world. Physically, hindi spiritually. Yung spiritually ba na, tulad ng may kaibigan ka, walang direction ang buhay. Ikaw ngayon, may liwanag ka. The moment you speak the word, nabibigyan siya ng liwanag, na etc. Parang nakokorek siya, nadadala mo siya sa presence ng Lord. Now, it takes time para talagang hanapin niya rin yung ilaw. So, yun. Our duty is to have our empowerment intact. Para araw-araw kasi may laban tayo. In order for us to protect people. What is God? God is a title. Pag sinabi mong God, huwag ka agad-agad amen. Tingnan mo kung sinong God niya. Dalawang God. May mga gods dito. Si Rich, gods. Diba? Is that the God of righteousness? Is that the God who created the heavens and the earth? Then saka ka palang mag-amen. Hindi pala basta-basta mag-amen. Kahit sino dyan. So you have to analyze, feel the presence of God. You can say amen. Kasi pinapapasok mo sa puso mo yan. Do not dilute your heart with unrighteous word. Nag-i-amen ka, nag-agree ka. Alam mo, dito ko rin nakita talaga ang kaimportansya ng dedication ng bata. When you dedicate the baby to God, may agreement. When you dedicate the baby to Santo Niño, may agreement. O saan mo na-dedicate yun? Saan ka dinedicate? Kung dinedicate tayo sa religion, natural may agreement yung parents natin. Kaya yun ang dapat i-cut, yung mga agreement ng ating ancestors. Yung tinatawag nating curses sa generational curse. May lineage. And when we got born again, we need to cut them. You cut the agreement and replace that with the agreement of the Lord Jesus Christ that you dedicate. That's why meron tayong baptism. Kasi yung baptism natin, we agree with God and we have covenant with God. So powerful yun. Hindi yan makakat ng demonyo ang agreement mo. That's why when you say amen, mahalaga. Yung agreement mo, no one can cut that one kapag nag-agree ka sa Almighty God. Nag-agree ka naman kay Satan, no one can cut that except God by His power and His authority. So, yung power and authority natin, yun ang ating dala ngayon. Sinabi ko nga sa iyo na it's all about kingdom system, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. In the Holy Ghost. In Christ. In other words, in the Father, in the Son, and in the Holy Spirit. Kasi isa lang sila. Pag hindi natin naintindihan yung Trinity, may hirapan tayo. Ang Trinity is only for function. Ano ba ang function ng Father? He created the whole. Diba? Nilagay niya na lahat. Ano yung function ng the Son? When you call Jesus the Word, instruction, Logos, the Word of God, and the Word became flesh and dwelt among us. Now, who is dwelling among us now? The Holy Spirit. Yun yung function niya ngayon. Trinity, triune person siya. Hindi dahil last siya. Isa pa rin sila, pero dahil last siyang pinakilala sa era natin ngayon. We are in the book of Acts. Acts means action.
Tayo ngayon inaasahan ng Lord na tagagawa. Di ba? Manggagawa, tagagawa. Kaya you go anywhere to preach the gospel, spread. Sabi ng Lord, go and tell. Yan ang trabaho natin. Remember, dahan-dahan tayo. Sabi ko kanina, di ba? Hindi tayo savior. Kasi natitempt tayong mang-save. Sabi ng Lord, lumagpas kayo ha. Sinabi ko lang, go and tell. Ako ang magsisave. If ever yung ating mga pamilya hindi natin madala, do not be condemned. Because we are not a savior. May timing ang Lord sa kanila. All you have to do is to give your influence, your lifestyle, pakita mo lang na ganito. Kasi minsan sinasabihin, kaya kayo, ganyan kayo. Diba? It's condemning. Remember, Jesus did not came to condemn us. He came to save us. John 3:17. John 3:17. Sabi niya, I just came to save you. So, yung salvation ng Diyos ay para sa maraming tattoo, maraming yung maraming XXX. Ayun ang pinunta ni Jesus. Ngayon, kung ikaw wala kang kasalanan, mukhang hindi ikaw ang pinunta ni Jesus. Yun. We need to have that foundation na nandito tayo for everyone. Now, God will give you the power to love the unlovable. It's so hard, di ba? Kahirap nung pasaway, ganun. Tapos sabi ng Lord, i-love mo. Hinurt ka, tapos sabi ng Lord, forgive. Ninakawan ka na, sabi mo, forgive. Parang, yun lang? Baliwala? Yes. Because if you do that, you do it for me. Kapag ginawa mo yun sa akin, I promise you, lahat ng kailangan mo, akong bahala. Kaya pala, walang move yung prayer natin kasi hindi natin ginagawa yung pinapagawa sa atin. Yung ginagawa natin, yung ginagawa ng Diyos. Sabi ng Diyos sa akin yan. Savior ako. Ang gawin mo lang, yung pinapagawa ko lang sa'yo. Liberating? Yeah. So, relax. Lumayo na tayo sa parang under the law tayo, na para bang tayo ay correct. Lagi tayong tama. Sounds naman talaga. Pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, sasabihin agad ng demonyo, ikaw na lang, tama, kami puro mali. Di ba? That's how you carry the communication na maintindihan ka nila at maintindihan mo sila. It's all about the Holy Spirit. Yung kanyang leading. How we carry the gospel. Itong last days na to, dahil sa Holy Spirit, He reveals to us. Supposedly, we are flowing with Him. Sakay lang. Hindi naman tayo, hindi tayo perfect. Hindi naman natin, wala naman tayong kapangyarihan. Siya lang naman talaga may kapangyarihan. All we have to do is to allow our body as His temple. But remember, He must be the leader, not us. Alright, so warfare is a must. Because if you don't join the war, there will be no victory. At saka yung promise, bago ka dumating sa promise na inaasahan mo, you need to undergo process. At yung process na yan, you need to yield with the Holy Spirit kasi hindi natin talaga kakayanin ang proseso ng Diyos. Can you imagine? Shadrach, Meshach, and Abednego. Nakuha nila yung na-protect sila sa furnace sapagkat they did not bow down to any other gods. Exchange. Diba sabi ko sa iyo, medium of exchange. If you obey me, God said, I will bless you. So do not believe those people, bless ako. Ang tanungin mo agad, nag-obey kaya? Kasi ang demonyo, pwede niya naman sabihin, blessed ako. So yung obedience is the place of blessing. Talagang hindi pwedeng magka-partner yan sila. You obey, that's why you're blessed. You obey because that's why you are blessed. You can never get the blessing of God without obedience. Alright, so, may obedience naman na under the law. Yung parang na-force ka, tinakot ka, hindi ganun obedience ang gusto ng Lord. He wanted you to love Him freely. Hindi ka pinilit. Kaya ay naghihintay ang Lord sa iyo kung kailan mo isuko yung buhay mo. All you have to do is, advice ko lang
Trust in the Word. Yung instruction niya. Laging doon tayo nakatuto. Kahit dito tayo sa chismosang mundo, magulo, maraming magnanakaw, korap, kung ano pa mga sinasabi ng mga tao. Ingay na mundo. Basta yung focus mo doon lang sa righteousness. You'll be safe. Okay? And our tongue, Proverbs 18:21, choose life. Kapag medyo mukhang nadala ako dun sa sinabi ng driver na, ay naku, ma'am, ang Pilipinas ngayon, ganyan. And then makasagot ka rin. And then later on, dinadala ka na, papalaot ka na dun sa puro na lang negative yung inaano natin sa Pilipinas. Ang masabi ko sa inyo, do not talk against the president. Karamihan ngayon sa mga mga believers pa ha, authority yan. Babanggain mong authority. Tulad ng kahit sama ng loob mo sa parents mo. Kahit anong gawin mo, parents mo yan eh. Itong si PBBM. Naririnig ko yan sa mga bibig ng believers. Hindi ito tunay na believer. Kasi kung tunay ka na believer, kahit masama yung president natin, siya ang nilagay. You need to submit. Why? Because that is authority God-given. Patapusin mo. Matatapos din yan. Para bang sinasabi mo, alis ka dyan. O, sino ipapalit mo? Ikaw. Ibig sabihin, you need to honor authority and power. Ang president, kahit anong sabihin mo, may power siya at authority. Ngayon, gagaya-gaya ka rin dun sa mga vloggers. Gagaya-gaya ka rin dun sa may mga sentiment. O, ano bang nangyari sa atin? Magdidilute yung bibig natin. And then eventually, yung faith natin na nananakaw ng demonyo. At na didilute. Wala ng holiness. Yung mga bibig natin may halo na. O di syempre, we cannot invite the presence of God. We cannot attract heaven. We attract demons. Saan sila? Dito. Yung demons na mababait. Wala namang demons na hindi mabait. Mababait sila. Ganon ang strategy nila. They look like an angel. They act like an angel. But how do you know na ito ay galing sa Diyos? Righteousness. Jesus alone. Okay? So ito ngayon, kung bakit hindi makaahon ang Pilipinas since the beginning, generational curse. May partisan tayo. Hindi tayo na obey sa isang president. Kahit na sino pang ilagay mo dyan, itao yan. Genesis 6:5, right? 6:5 or Genesis 6:5 or 5:6? 6:5. Pakibasa. Last po ito. Importante ito kasi nakalimutan ko kanina. Buti na lang. Bago man lang tayo maghiwalay, nasabi ko to, very important. Tandaan nyo, ang tao ay tao. Kahit asawa mo yan, nagkakamali yan. Kapag nagsabi ang kapatid mo ng ganyan, mamaya lang 3:00, magbabago yan. Because nothing here is permanent. Genesis 6:5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Tao. Sabi ng Lord, wala kang makita sa tao kundi evil. Tao ako. Evil ako. Ang sabi niya, bawat intention ng puso natin evil. Kaya nga nagsisi ang Diyos dyan kung bakit ginawa tayo eh. Ayan, tatanong ka, nagsisisi din pala ang Diyos? Yes. Ayan, Genesis 6. Nagsisi siya, bakit niya ginawa ang tao? Na tiningnan niya yung tao, napaka-evil ng tao. Kaya yung evil, ay tawag natin demonyo. Pero ang tao ay may evil. Ako din, may evil. Kaya nga lumalapit ako sa good eh. Evil and good, di ba? Lumalapit ako sa good. Kung wala akong good God, hindi ako magiging good. Never ako. Because I was evil. Because of sin.
Kaya sa totoo lang, mas demonyo tayo kesa sa demonyo eh. Dahil tayo may alam. Ang demonyo may alam, pero tayo yung binigyan ng image and likeness ng Lord. Tinitake na opportunity ng demonyo. So once na ikaw ay ma-demonize, he can use every power na binigay ng Diyos sa atin. Actually, tayo ang nagbibigay ng power sa demonyo. Kaya yung iyong strength, adrenaline. Kapag nakakita ka ng demon-possessed, napaka-powerful. 7 tao, ay ganun. Pero actually, hindi yung galing sa demon, galing yun sa atin. Ganun pala ka-powerful ang tao. Ngayon, pag nakapasok siya sa isip mo, he can use that. I-manipulate niya. Alam ni Satan na may power tayo. Siya wala na eh. Zero power siya. Kaya naghanap siya ng paraan na makapasok siya sa'yo para ma-utilize niya yung lahat ng power na binigay ng Diyos sa atin. Kaya ngayon nakikita natin kahit sa mall, pinipicturan ko yung may na-met ako doon na habang inintay ko sa kanya, guwapo, young person. Para siyang may kausap. Binibigyan siya ng pagkain ng lola niya. Para siyang may katabi na kumakain silang dalawa. Gaganon pa siya. Tapos, siya lang mag-isa. Mayaman. At talagang sayang na bata. Ganyan na yung picture ngayon natin in the spiritual realm. Tayo ngayon ang may Luke 4:18, may Luke 10:19 tayo. Asa natin ginagawa yan? Gagawin natin yan para masagip itong mga sinatawag nating mental ill. Huwag kayong matakot sa mga trauma, yung mga depression, mga kung ano-ano dyan. It's demonic lang. 90% na sakit ng mental illness is oppression and done by the devil, the evil. Tayo nga ang tinatag ng Diyos para taga-save ng mga taong ito. Kaya spread the good news of salvation. Nandito si Jesus para ibigay itong gospel, good news na to save you, to save the human race. Kaya nga kung ako nagbago, now I testify kasi isa ako sa nakarinig ng good news, ng gospel, na nagpabago sa akin. Remember, Romans 1:6, sabi niya, I am not ashamed of the gospel, for it has the power unto salvation to all humanity. May kapangyarihan para i-save ang mga tao. Preach ka lang ng preach ng gospel. Ang gospel mismo ang magwo-work para mas-save yung mga tao. Tama ba? So God bless you. Warfare is very important. Join the war. God said, yes, the battle is the Lord's. Ours is to trust. Alam niyo ba yung trust, may gagawin tayo. May instruction siya na gagawin tayo. In the heavenly realm, hindi tayo makapag-fight against the devil. But we can operate in faith. Faith that can move angels to fight the demonic angels. And our victory is assured in the name of Jesus. Amen? So kapag may walang peace, parang nawawala, parang may fear, alam nyo may attack ng demonyo. Do not sleep. Join the fight by, praise and worship. May kanta tayong God is good, yung bago natin, bago tayo umalis dito, I'm sure. Magsasara na ba sila? One music lang. God is good po. God is good. What do you mean by God? Good. Perfect. Kaya sabi ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na good? Only God is good. During the time na tao pa si Jesus. Kaya pag sinabi sa'yo na good ka, turo mo kay Lord. Kasi hindi tayo talaga pwedeng maging good. But, because of Jesus, masabi mo na, Jesus is good, that is in me. Careful tayo sa mga declaration natin. So, ang daming mga mechanics na hindi mo alam. Kaya pag hindi ka train, hindi mo alam
Yung sinasabi mo, puro nga magaganda, pero demonize ka naman. How do you know na demonize ka? Of course, yung mga bunga ng Holy Spirit, hindi mo ma-enjoy. Because the demons is copying. Happiness is not. Joy is permanent. Kaya maraming mga Kristiyano, happy lang for a moment. Pero yung 24/7 nila na buhay, especially nag-iisa sila, masasabi nilang hindi sila happy. And so plasticity ang lumalabas. Are you there? So kung ano, sana makuha niyo yung kay Sinach na God is good. Yeah, God is good. You are good. You are good pala. So God bless you, we love you. Kami na lang po ang makikinig. At alam nyo, God is so good in a way na hindi dahil nakapunta tayo sa magagandang lugar. Ang lugar maganda, pero pangit na lugar na nandyan ang Diyos, magiging maganda ang lugar. Hindi maganda ang ating pamilya. But God is there. Hanapin mo lang si Lord sa sakit mo. He becomes a healer. Kapag anong problema mo, sabi ng Lord, who do you think I am? Sino ako? May sakit ako. Sino ako sa sakit mo? Then when you say, you are the healer, then the healer will come and show you na totoo nga yung declaration mo. What you say about God will happen to you. So advice ko sa inyo, call Him the King. Kapag tinawag mo siyang hari mo, yung buhay mo magiging royalty. I-align ka ng Diyos sa mga tao na mag-lift up sa'yo. Huwag mo siyang tawaging mahirap na Diyos. Talaga maghihirap ka. Sabihin mo na, He's my King. He's the owner of heaven and earth. Para kang buang. But you're not crazy. You are called. God bless you. Sisi. Not crazy, but you are called. Amen? Bye-bye. Annyeonghaseyo. Nandito po tayo sa malamig na lugar. Ayan. Oh, ayan, si Wilson, ang aming very nice driver namin na talagang ang galing mag-drive. Ito si Ma'am Joy. And, alam nyo na, si Marilyn. And your camera woman. Yan. Tingnan mo naman ang attire. Oh, wala pa sa ano yan, ha? Pang ano pa lang yan, Tagaytay. Bye-bye. Bye.